Hintay lang po kayo. Bago kayo lumabas ng bahay ngayong Mayo 10, 2026, kailangan ninyong marinig ito. Kung kayo ay miyembro ng SSS o meron kayong pamilyang miyembro ng SSS, may isang napakahalagang anunsyo na direktang makakaapekto sa inyong bulsa simula Hunyo 2026. 10% ang karagdagang pera na matatanggap ng bawat pensioner sa buong Pilipinas. Pero hindi lang iyon. May 7 benepisyo pang karamihan sa atin ay hindi alam na maaari nilang maklaim mula sa SSS ngayon din. Ang ilan dito ay maaaring nagkakaroon na ng karapatang mag-claim ngunit hindi pa nagsasasamantala dahil hindi nila alam. Panuurin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo at siguraduhin ninyong ipaalam ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ito ang impormasyong kailangan ng bawat Pilipinong manggagawa. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na pensioners, aktibong miyembro ng SSS, at sa mga naghahanap ng tamang impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyo. Welcome back po sa Pension and Finance PH, ang inyong pinakamapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon pagdating sa pensyon, finance, at lahat ng bagay na may kaugnayan sa inyong kinabukasan bilang isang Pilipinong manggagawa. Ako ang inyong host at ngayon, Mayo 10, 2026, may dala akong napakahalagang balita at kompletong gabay tungkol sa SSS na talagang magbabago ng inyong pananaw sa inyong membership. Bago nating simulan ang pangunahing paksa ng ating video ngayon, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga loyal viewers na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ang inyong mga komento, thumbs up, at pag-subscribe ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na makapagbigay ng totoong kapaki-pakinabang na impormasyon para sa bawat Pilipino. Kaya para sa lahat ng bagong manonood, welcome po kayo at siguraduhing mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng kahit isang video. Ngayong Mayo 10, 2026, pag-uusapan natin ang pinakakumpleto at pinaka-updated na gabay sa 7 benepisyo ng SSS kasama na ang pinakabagong anunsyo ng SSS para sa lahat ng pensioners at miyembro nito. Marami sa atin ang nagbabayad ng SSS contribution araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, ngunit hindi natin lubos na naiintindihan kung gaano kalaki ang proteksyon na ibinibigay ng SSS sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya. Ito ang pagkakataon nating lahat na maging mas informed, mas empowered, at mas handa para sa kinabukasan. Simulan na natin sa pinakabagong balita na gusto nating marinig ng bawat pensioner at miyembro ng SSS sa buong bansa. Simula Hunyo 2026 na ito na ay malapit na lamang, opisyal na inanunsyo ng Social Security System ng Pilipinas ang 10% pagtaas ng monthly pension para sa lahat ng retirement at disability pensioners. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang pensioner na tumatanggap ng halimbawa ay 10,000 piso bawat buwan, simula Hunyo 2026, magiging 11,000 piso na ang iyong matatanggap bawat buwan. Kung tumatanggap ka naman ng 20,000 bawat buwan, magiging 22,000 na ang iyong pensyon. Ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng gastos ng pamumuhay. Ibinabahagi namin ito ngayon, Mayo 10, 2026, upang siguruhing marami sa ating mga pensioners ang may sapat na panahon para ihanda ang kanilang sarili at malaman kung magkano na ang kanilang matatanggap simula sa darating na Hunyo. Kaya kung mayroon kayong kilalang pensioner sa pamilya, ibahagi agad ang video na ito sa kanila. Ito ang regalo ng SSS sa ating mga matatandang miyembro na nagtrabaho ng husto para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa. Ngayon, pumunta na tayo sa ating pangunahing paksa. Ang 7 benepisyo ng SSS na dapat malaman ng bawat miyembro. Ang una sa 7 benepisyo ay ang sickness benefit. Napakahalaga po nito, lalo na sa ating masisipag na manggagawang Pilipino, na ang katawan ay siyang puhunan sa araw-araw na pagtatrabaho.
Ang realidad ng buhay ay ito. May mga pagkakataon na kahit gaano tayo kasipag at kaingat, may karamdaman pa rin tayong nagaganap. At sa mga ganitong sandali, narito ang SSS para tayo tulungan. Kapag kayo ay miyembro ng SSS at kayo ay nagkasakit o naaksidente at hindi na makapasok sa trabaho, bibigyan kayo ng SSS ng daily cash allowance para sa bawat araw na hindi kayo makapagtrabaho. Isipin ninyo ito, para kayong may guardian angel na dumadampi sa inyong balikat at nagsasabing, huwag kang mag-alala sa pera, pahinga ka muna at magpagaling. Para ma-qualify sa sickness benefit, kailangan kayong matugunan ang ilang mga kondisyon. Una, kailangan na ang inyong pagiging may sakit ay pumigil sa inyong makapasok sa trabaho nang hindi bababa sa 4 na araw. Pangalawa, kailangan na nasa ilalim kayo ng kumpanyong nagbabayad ng SSS contributions para sa inyo. Pangatlo, kailangan na hindi kayo tumanggap ng bayad mula sa inyong employer sa mga araw na yon na hindi kayo nakapagtrabaho. At syempre, kailangan ng medical certificate mula sa inyong doktor bilang patunay na kayo ay tunay na may sakit at hindi makapagtrabaho. Ang halaga ng inyong matatanggap ay depende sa average daily salary credit ninyo na nakabatay sa haba at laki ng inyong monthly contributions sa SSS. Kaya ang mensahe nito ay simple lamang, habang mas matagal at mas tapat ang inyong pagbabayad ng SSS contributions, mas malaki ang proteksyon na inyong matatanggap sa araw ng pangangailangan. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang disability benefit. Ito ay isang benepisyo na sana ay hindi kailanman nating kailanganin, ngunit napakahalagang malaman dahil ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang disability benefit ng SSS ay nahahati sa dalawang pangunahing uri na may kani-kaniyang kahulugan at saklaw. Ang una ay ang tinatawag na partial disability. Ito ay para sa mga miyembrong nakaranas ng kapansanan na itinuturing na hindi permanente. Ibig sabihin, may posibilidad pa na gumaling ang miyembro o bumalik sa normal na kondisyon paglipas ng panahon. Halimbawa nito ay ang pagkawala ng iisang daliri o kamay o ang pansamantalang pagkabingi. Sa ganitong kaso, magbibigay ang SSS ng isang beses na cash benefit na makakatulong sa miyembro habang siya ay nagpapagaling at nag-aayos ng kanyang buhay. Ang pangalawa naman ay ang total disability. Ito ay para sa mga miyembrong nagtataglay ng permanenteng kapansanan na magdadala sa kanila habang buhay. Halimbawa nito ay ang total blindness o ganap na pagkabulag, ang pagkawala ng 2 kamay o 2 paa, o anumang kondisyon na ganap na pumipigil sa miyembro na makapaghanap buhay. Sa ganitong sitwasyon, ang miyembro ay maaaring maging qualified para sa monthly pension mula sa SSS habang buhay niya. Isa itong napakalaking tulong na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagiging miyembro ng SSS mula pa sa maagang edad. Kapag naranasan mo ang ganitong trahedya sa buhay, may kasama ka sa SSS na hindi ka pababayaan. Ang pangatlo sa ating 7 benepisyo ay ang maternity benefit, at ito ay espesyal na nakadedikasyon sa ating mga babaeng miyembro. Ang pagiging ina ay isa sa pinakamaganda, ngunit pinakahamon na karanasan sa buhay. At ang SSS ay kinikilala ito at nagbibigay ng naaangkop na suporta. Kapag kayo ay nanganak, normal delivery man o cesarean section, mayroon kayong karapatang makatanggap ng maternity benefit mula sa SSS. Habang kayo ay nagpapahinga at nagbibigay ng buong pagmamahal sa inyong bagong silang na sanggol, may financial support kayo mula sa SSS. At ngayon, napakahalaga ng anunsyong ito para sa ating mga babaeng miyembro. Ang regular female members ay may karapatang sa 105 days maternity leave with pay. Para naman sa ating mga solo parents, may dagdag pang 15 days. Kaya ang kabuuan ay nagiging 120 days na maternity leave with pay. Ito ay napakalaking tulong, lalo na sa ating mga single mothers na mag-isang nagpapalaki ng kanilang mga anak.
Ang karagdagang 15 days na iyon ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa pagbibigay ng pagmamahal at pag-aalaga sa bagong silang na sanggol. Para naman sa mga miyembrong nakaranas ng miscarriage o emergency termination of pregnancy, hindi sila pinabayaan ng SSS. May karapatang sila sa 60 days maternity benefit kahit hindi naman natapos ang buong termino ng pagbubuntis. Isa itong napakamakabuluhang patunay na ang SSS ay hindi lamang nagbibigay ng benepisyo sa masasayang okasyon, kundi pati na rin sa mga mahirap na sandali ng buhay. At ang pinakamagandang bahagi, ibinibigay ang benepisyong ito anuman ang civil status ng miyembro at kahit ilang beses na siyang nabuntis. Ibig sabihin, bawat pagbubuntis ay saklaw ng maternity benefit ng SSS. Ang ikaapat na benepisyo ay ang retirement benefit, ang pinakasikat at pinakainaabangan na benepisyo ng halos lahat ng miyembro ng SSS. Ito po ang liwanag sa dulo ng tunnel na ating tinatahak araw-araw sa ating trabaho at pagtatrabaho. Ito ang gantimpala ng ating mga taon ng pagsusumikap at tapat na pagbabayad ng contributions. Kapag umabot na kayo sa edad na 60 at mayroon na kayong hindi bababa sa 120 monthly contributions o 10 taon ng karagdagang pagbabayad, maaari na kayong mag-apply para sa retirement benefit. May dalawang option po kayo rito at pareho itong may kalamangan. Ang unang option ay ang lump sum advance, kung saan ibibigay ng SSS ang 18 months pension ninyo ng isang bagsakan. Halimbawa, kung ang inyong computed monthly pension ay 10,000, matatanggap ninyo ng isang beses ang 180,000 piso bilang advance. Pagkatapos ng 18 months, saka na magsisimula ang inyong regular monthly pension. Ang pangalawang option naman ay wag nang kunin ang lump sum at diretso na agad sa monthly pension simula sa petsa ng inyong application. Ang pagpili ay nasa inyo at parehong valid ang dalawang option, depende sa inyong pangangailangan at sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang pinakamababang monthly pension ay 2,120 piso at ang pinakamataas naman ay maaaring lumampas sa 20,000 piso bawat buwan, depende sa laki at tagal ng inyong contributions. At tulad ng aming nabanggit kanina, simula Hunyo 2026, lahat ng retirement pensioners ay makakatanggap ng 10% pagtaas sa kanilang monthly pension. Ito ay hindi isang pangako lamang. Ito ay isang opisyal na anunsyo ng SSS at ito ay mangyayari na. Handa na ba ang inyong mga mahal sa buhay para dito? At huwag din nating kalimutan ang isang espesyal na regalo na ibinibigay ng SSS tuwing Disyembre. Ang 13th month pension. Ito ay isang karagdagang monthly pension na ibinibigay sa bawat pensioner bawat buwan ng Disyembre bilang parangal sa kanilang mga taon ng serbisyo at kontribusyon sa lipunan. Kaya sa panahon ng Pasko, hindi lang ang inyong pamilya ang nagbibigay ng regalo, ang SSS ay nagbibigay rin ng espesyal na regalo sa inyo. Ang ikalimang benepisyo ay ang funeral benefit at ito ay isang bagay na sana ay hindi natin kailanman kailanganin ngunit kailangan nating malaman. Kapag namatay ang isang miyembro ng SSS, ang sino mang gumastos para sa burol at pagpapalibing ay maaaring mag-claim ng funeral benefit mula sa SSS. Ito ay isang cash benefit na tutulong sa pamilya sa napakalaking gastusin ng pagpapalibing. Batay sa official SSS website, ang halaga ay depende sa bilang ng contributions ng namatay na miyembro. Kung mayroon siyang hindi bababa sa 36 monthly contributions, ang funeral benefit ay maaaring mula 20,000 piso hanggang 60,000 piso. Kung mayroon namang kahit isang contribution pero kulang sa 36, ang fixed benefit ay 12,000 piso. Kahit kaunti lamang ang hulog, may matatanggap pa rin ang pamilya. Ito ay isang paraan ng SSS upang mabigyan ng dignidad ang huling paglalakbay ng bawat miyembro at mabigyan ng tulong ang pamilyang naiwan sa napakamahirap na panahon ng kanilang buhay. Ang ika-6 na benepisyo ay ang death benefit at ito ay kaagad na dapat i-distinguish sa funeral benefit
dahil maraming miyembro ang nagkakalito sa dalawa. Ang funeral benefit ay para sa gastusin ng libing at maaaring i-claim ng sinumang gumastos doon. Ang death benefit naman ay ibinibigay sa mga benepisyaro ng namatay na miyembro, ibig sabihin sa asawa at mga anak na naiwan. Ito ay hiwalay na cash benefit o monthly pension na natatanggap ng pamilya ng miyembro. Kahit isang hulog lamang ang naibayad ng miyembro sa SSS, maaari pa ring mag-claim ang pamilya bagamat mas maliit ang halaga. Habang mas marami ang contributions ng miyembro, mas malaki rin ang death benefit na matatanggap ng pamilya. Ang death benefit ay maaaring ibigay bilang isang beses na cash payment o bilang monthly pension para sa mga surviving dependents ng namatay na miyembro, depende sa bilang ng contributions nito. Ito ang tunay na kahulugan ng proteksyon, ang pagtitiyak na kahit wala ka na, ang iyong pamilya ay hindi mawawalan ng suporta at tulong. At ang ikapito at huling benepisyo sa ating listahan ngayon ay ang unemployment benefit o tinatawag ding involuntary separation benefit. Ito ay isa sa mga pinakabago at pinakamakabuluhang additions sa listahan ng mga benepisyo ng SSS at napakahalaga nito lalo na sa panahon ng kawalang katiyakan sa trabaho. Ang unemployment benefit ay para sa mga miyembrong nawalan ng trabaho hindi dahil sa sarili nilang kasalanan, kundi dahil sa mga bagay na wala sa kanilang kontrol. Halimbawa, nagsara ang kumpanya, nagbawas ng manggagawa ang employer, o natanggal ang empleyado ng walang valid reason. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mag-file ang miyembro para sa unemployment benefit sa SSS at makatanggap ng cash assistance habang naghahanap siya ng bagong trabaho. Mahalaga na maintindihan na ang benepisyong ito ay hindi para sa lahat ng nawalan ng trabaho. Ang isang miyembro ay hindi makakatanggap ng unemployment benefit kung siya mismo ang kusang loob na nagbitiw sa trabaho o kung siya ay natanggal dahil sa sariling pagkakamali o paglabag sa company rules at policies. Para lamang ito sa tunay na involuntary separation, iyong mga sitwasyon kung saan talaga ay wala kang magagawa, kundi tanggapin ang katotohanang nawalan ka ng trabaho. Para ma-qualify, kailangan ng miyembro na matugunan ang mga sumusunod na kondisyon. Una, kailangan na siya ay involuntarily separated mula sa kanyang trabaho. Pangalawa, kailangan na hindi siya kasalukuyang employed sa petsa ng filing ng kanyang claim. Pangatlo, kailangan na meron siyang hindi bababa sa 36 monthly contributions, 12 sa mga nakaraang 18 na buwan bago ang pagkawala ng trabaho. At ikaapat, hindi pa siya nag-file ng unemployment benefit claim noon o kung nag-file na, lumipas na ang 3 taon mula sa huling claim. Ngayon, bukod sa 7 pangunahing benepisyo na ating tinalakay, nag-aalok din ang SSS ng iba't ibang klase ng loans para sa kanilang mga miyembro. Mayroon silang salary loan para sa agarang pangangailangan ng cash. Mayroon ding calamity loan para sa mga miyembrong apektado ng natural disasters tulad ng bagyo, lindol at baha. Mayroon ding pension loan para sa ating mga pensioners na kailangan ng karagdagang pondo. At mayroon ding emergency loan assistance program para sa mga kritikal na sitwasyon. Lahat ng ito ay karagdagang instrumento ng SSS upang matulungan ang kanilang mga miyembro sa iba't ibang yugto at sitwasyon ng kanilang buhay. Ngayong Mayo 10, 2026, nais naming ipaalala sa lahat ng ating mga manonood na ang membership sa SSS ay hindi lamang isang legal na obligasyon o isang buwanang deduction sa inyong sweldo na dapat halinhin ng iba pang gastusin. Ang SSS membership ay isang investment sa inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng inyong pamilya. Isipin ninyo ang bawat pisong ibinabayad ninyo sa SSS bilang isang binhing itinatanim sa lupa ng inyong kinabukasan. Sa tamang panahon, ang mga binhiyon na ito ay mamumunga ng proteksyon, seguridad at kalayaang pinansyal para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay.
Para sa lahat ng self-employed individuals, freelancers at voluntary members, nais naming ipaalala na may pagkakataon din kayong maging miyembro ng SSS at ma-enjoy ang lahat ng benepisyong ito. Hindi kailangan na kayo ay employed sa isang kumpanya upang maprotektahan ng SSS. Ang mahalaga ay ang tapat at regular na pagbabayad ng inyong contributions. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo para malaman ang proseso ng pagpapamiyembro at ang tamang contribution rate para sa inyong sitwasyon. Para sa mga kasalukuyang miyembro naman, nais naming ipaalala na i-update ang inyong personal records sa SSS, lalo na ang inyong mga benepisyaro. Siguraduhing tama ang pangalan, address at contact information ninyo sa SSS database. Mahalaga ito dahil sa oras ng pangangailangan, ang inyong mga benepisyaro ay dapat na malinaw na nakalista at verified upang walang abala sa pag-claim ng mga benepisyo. Maaari ninyong gawin ito online sa pamamagitan ng SSS website o sa pamamagitan ng My SSS mobile app na available sa iOS at Android. Bilang buod ng lahat ng ating napag-usapan ngayong Mayo 10, 2026, nais naming i-recap ang 7 pangunahing benepisyo ng SSS. Una, ang sickness benefit na nagbibigay ng daily cash allowance sa mga miyembrong hindi makapagtrabaho dahil sa karamdaman o aksidente. Pangalawa, ang disability benefit na nagbibigay ng cash benefit o monthly pension sa mga miyembrong nakaranas ng partial or total disability. Pangatlo, ang maternity benefit na nagbibigay ng 105 hanggang 120 days, maternity leave with pay para sa ating mga babaeng miyembro. Ika-4, ang retirement benefit na nagbibigay ng monthly pension or lump sum para sa mga miyembrong 60 taong gulang na may sapat na contributions. Ika-5, ang funeral benefit na tumutulong sa gastusin ng burol at pagpapalibing. Ika-6, ang death benefit na nagbibigay ng cash benefit or monthly pension sa mga benepisyaro ng namatay na miyembro. At ika-7, ang unemployment benefit para sa mga miyembrong involuntarily separated mula sa kanilang trabaho. At huwag nating kalimutan ang pinaka-exciting na balita ngayon. Simula Hunyo 2026, lahat ng retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng 10% pagtaas sa kanilang monthly pension. Ibahagi ang balitang ito sa lahat ng pensioners na inyong kilala dahil ito ay isang malaking bagay para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho upang mapabuti ang buhay ng bawat miyembro at pensioner sa buong Pilipinas. At ito ay isang patunay ng kanilang pangako sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong oras at atensyon sa video na ito. Kung nakatulong po ito sa inyo, pakibigyan ng thumbs up at mag-subscribe po sa Pension and Finance PH. Pindutin din ang notification bell at ilagay sa all para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. At kung meron kayong mga tanong, komento o gustong ibahagi, i-type lamang sa comment section sa ibaba. Ibahagi din ang inyong pangalan at kung taga saan kayo dahil gustong-gusto naming marinig mula sa inyo. Maraming salamat po. God bless sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay.